Maraming fans nga ang gustong makitang maglaro ulit itong si KD sa Golden State Warriors kasama si Stephen Curry. Na ang samahan lang naman ng dalawang ito ay siyang kinakatakutan ng maraming kalaban nila. Nasubukan at nakita natin kung gaano kalakas noon ang tandem ng dalawang kilalang superstar ng liga. Bago ang trade deadline last February 6 ay kamuntikan na ngang matuloy ito, ngunit mismong si Durant po ang nag-reject sa nasabing trade mga kaibigan. Sa nag-iisang dahilan hindi yung iniisip ng marami kina Draymond at KD, ang dahilan kung bakit hindi diretsyong pumayag si KD kasi ayaw nga daw niyang lumipat ng ibang kupunan sa kalagitnaan ng isang season. Hindi ibig sabihin na ayaw na niyang bumalik sa GSW na kung saan sa bagong pag-uusap nila dito ni Draymond ay kumbaga parang nadulas nga itong si Durant. Nainaming kumbaga kung hindi siya lumipat sa Warriors ay hindi talaga siya makakatikim ng kampyonato at maging two-time finals MVP sa kanyang career. I agree. And as I was making that decision to leave OKC, it was like, all right, if I stay in OKC, I think I'm passing up on something so incredible that I don't know if I could just pass this up. This ain't just a regular opportunity. That's how I was feeling. And Punto pa niya dito mga kaibigan, payag siyang bumalik ng GSW next season, pero parang siya pa ngayon ang alanganin sa pagbalik kasi nga daw malakas na sila kay Jimmy Butler. Nakulang na lang na sabihin niyang hindi na siya kailangan ng Golden State Warriors dahil may Butler na. Kayo mga kaibigan, ano ang masasabi niyo tungkol dito sa KD balik gold-blooded next season? Mag-comment lang po. and look what y'all doing right now, Dre. Y'all looking good, Jimmy, and then you still got Kuminga on the way back. So I didn't think it made sense. It makes sense for either side right now to go through that when we just play the season out. And if that's the decision you want to make in the off season, then you figure it out. If I can stop it, then why not? And then the narratives that's gonna come with all that shit. I mean, I could. Ngayon ay dito naman tayo sa bagong malaking storya patungkol sa pag-trade ng Dallas Mavericks kay Luka. Kung saan napakadaming rason pala kaya siya binitawan ng Mavs. Una dahil sa tumaba na siya ng todo, tamad nga daw talaga si Luka at lakas uminom at manigarilyo. Ayon sa report ay nag-warning ang Dallas Mavericks front office dito sa pinaggagawa ni Luka pero hindi nga daw ito nakikinig. Tumaas ang kumpiyansa niyang hindi siya pakakawalan ng Mavs at lumaki ang ulo dahil dito. Hindi naman nga daw nagsisisi ang Dallas Mavericks sa ginawa nilang desisyon sa pag-trade. So grabe business na business talaga ang galawan ng Dallas.